Welcome back mga ropa. Kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang game ni Kai Sotto, Koshigaya Alpas versus sa kupunan ng Sun and Neo Phoenix. Itong kalaban nila mga ropa, ito yung team ni 3rd Ravenna V4. At dito sa game na to mga ropa, maganda ang pinakitang performance ng ating kabayan na si Kai Sotto. Yun nga lang mga ropa, dito din sa game na to na-eject si Kai dahil tinulak niya yung kalaban at nakipagsagutan siya dito. Ang ganda na sana ng lalaro ng Koshigaya Alpas mga ropa nung nandun pa si Kai Sotto at hindi pa na-eject. Yun nga lang mga ropa, bigla silang lumaylay doon sa dulo nung nawala na si Kai Sotto sa game. Ngayon mga ropa, to ang game analysis at breakdown ni Kai Sotto. Ejected si kabayan. Simulan na natin to. Okay, game. Okay mga ropa, pangalawang paghaharap na nga pala to ng dalawang kupunan. Yung unang paghaharap nila, tinalo ng Sun and Neo Phoenix ang kupunan ni Kai Sotto. At dito nga mga ropa ay susubukan bumawi ng kupunan ng Koshigaya Alpas at sinimula ni LJ Pick ang game na to sa kanyang 3-pointer. Basket is good ang 3 points long range bomb na yan para kay LJ Pick. At syempre mga ropa, as usual, starting five ang ating pambato dito na si Kai Sotto. At sa pagkakataon na to mga ropa, pansinin natin ang play na to ng kupunan ng Sun and Neo Phoenix. Nadali dito ang kupunan ng Koshigaya Alpas sa depensa. Pagka-fake dito ng Sun and Neo Phoenix, pansinin natin yung sinet na screen dito ng katapatan ni Kai Sotto. Kaya ang tendency outcome dito mga ropa, pagka-penetrate ng Sun and Neo Phoenix sa depensa ng Koshigaya Alpas, si Kai Sotto nahirapang mag-close out dito dahil nga sa sinet na screen ng katapatan niya. Although nakasabay naman si Kai Sotto yan mga ropa, yun nga lang, huli na ang lahat. Easy 2 points agad para sa Sun and. At dito mga ropa, sumunod na play ng Koshigaya Alpas, pansinin natin dito na ang ganda na ng pwesto ni Kai Sotto doon sa may ilalim, naka-roll na siya dito sa may fast break. Kulang na lang talaga mga ropa, ipasa sa kanya yung bola dito sa may paint, sa may ilalim. Yun nga lang mga ropa, hindi siya napasahan dito ni LJ Pick. At ang ginawa ni LJ Pick dito mga ropa, agresibo niyang inatake ang depensa ng kupunan ng Sun and Neo Phoenix. Pasok naman ang tira na to ni LJ Pick mga ropa. Yun nga lang kung pinasa niya kay Kai Sotto dun sa may ilalim, mas napadali sana ang trabaho nila. At ito mga ropa, dito sa possession na to, susubukan sana ni Kai Sotto na mag-ala Kyrie Irving. Yun nga lang medyo nabitawan niya ang bola dito, pero broken play naman yan mga ropa dahil nag-proceed si Kai Sotto na setan ng screen dito yung kakampi niya. At ang naging resulta pa niyan mga ropa, parang handoff ni Kai Sotto dito para mabuksan na opportunity na to. Pakasalaksak ang kanyang kakampi at ang resulta outcome niyan mga ropa, easy 2 points para sa kupunan ng Koshigaya Alpas. At sa possession na to ng Sun and Neo Phoenix mga ropa, nakakuha sila ng mismatch dito against kay Kai Sotto. Sa pagkakataon na to mga ropa, ang dali lang iniwanan ng Sun and Neo Phoenix ang depensa ni Kai Sotto. Kaya nagresultahan mga ropa, hindi agad nakareact dito si Kai. Easy 2 points para sa kupunan ng Sun and Neo Phoenix. Basket is good. Ngayon mga ropa, ang ganda rin ng balasang ginagawa dito ni Coach Ansay sa kanyang mga players. This time dito sa first quarter, nilabas niya si Kai Sotto at ang pinasok niya dito ay yung kapalitan ni Kai na si Suarez. Tagaran din namang nakapag-convert at nakatulong si Suarez dito para sa kupunan ng Koshigaya Alpas. Kaya dito mga ropa, i-comment natin yung flexibility at depth ng team ng kupunan ng Koshigaya Alpas na meron silang pamalit dito in case na ilabas yung main 5 nila. Sa pagkakataon na to mga ropa, second quarter, digitan lang talaga ang laban. 32-28 ang score. At syempre mga ropa, binalik na din si Kai Sotto dito sa quarter na to at nakakuha siya ng bola dito sa may mid-range. Pero hindi pinor si Kai ang issue mga ropa, kundi swinging niya yung bola dito sa may left side corner 3-pointer. At nagresulta naman yan, balasa ng bola ng Koshigaya Alpas mga ropa at nag-end up to sa may 3-pointer na to ng teammate ni Kai Sotto. Pasok ang tira na yan mga ropa, ang ganda ng balasa ng bola ng Koshigaya Alpas sa pangunguna ng pasa ni Kai. At dito sa play na to mga ropa, dito na nagkaroon ang unang punto sa ating pambato na si Kai Sotto. Ang ganda ng setup play dito na ginawa ng Koshigaya Alpas. High pick and roll ang ginawa nilang play dito. Nag-set ng screen dito si Kai Sotto sa may ibabaw at rumol na din siya papunta dun sa may ring. Tapos yung ball handler dito ng Koshigaya Alpas mga ropa, dalawang screen ang ginamit niya dito. Isa na nga yung kay Kai Sotto at isa pa dito sa number 10 na kakampi nila. Nagresulta to mga ropa, ang ganda ng pasa ng ball handler ng Koshigaya Alpas. Saktong-sakto kay Kai Sotto dito sa may ilalim. Yun nga lang mga ropa, may resistance dyan ng kupunan ng Sun and Neo Phoenix. Kaya talagang kumayod si Kai Sotto dito. Hindi easy points ang nakuha niya dito sa possession na to. Pero still mga ropa, dahil sa offensive package si Kai Sotto, madali niya na-scorean dyan ang kalaban at dahil na rin sa tangkad na mayroon siya. Na isa sa main advantage talaga niya at nagagamit talaga ng Koshigaya Alpas ngayon. Ang tendency outcome niyan mga ropa, easy 2 points para kay Kai Sotto, no problem, basket is good. At dito sa pagkakataon na to mga ropa, second quarter 44-43 ang score. Diitan lang talaga ang laban. 3 minuto ang natitira dito sa game. Pansinin natin ang sinet na depensa dito ni Coach Ansay para kay Kai Sotto. Nandito lang siya sa may mid-range, naka-zone defense siya dyan at hindi siya umiibabaw dito sa may 3-pointer. Ngayon mga ropa, nag-set ng high pick and roll play dito ang kupunan ng Sun and Neo Phoenix. At dahil nga naka-drop defense dito si Kai Sotto mga ropa, naparaan niya ngayon yung pick and roll play ng Sun and Neo Phoenix. Good defense para kay Kai Sotto at nakakuha pa sila ng steal dyan. At ang tendency outcome ng steal mga ropa, fast break ni LJ Pick doon sa may kabila, easy 2 points agad para sa kupunan ng Koshigaya Alpas. At ito pa mga ropa, dahil nga napansin ng kupunan ng Sun and Neo Phoenix na naka-drop defense si Kai Sotto doon sa may defense at naka-zone siya doon sa may mid-range. Nag-set ulit ng same play dito ang kupunan ng Sun and Neo Phoenix. At dito mga ropa, iuutakan sana nila dito ang depensa ni Kai Sotto. Pagka-set ng high pick and roll mga ropa, tumira agad sa may 3-pointer dito ang kupunan ng Sun and. Pero di nila in-expect na sasabay at hahabol si Kai Sotto dito sa depensa sa may 3-pointer dito sa may ibabaw. Ang akala lang nila mga ropa, naka-zone defense si Kai Sotto doon sa may mid-range. Hindi nila inaasahan yung ganyan depensa. At nagresulta to mga ropa, resistance para kay Kai Sotto at nagbintes ang tira dito ng kupunan ng Sun and Neo Phoenix. At ang tendency pa nito mga
ropa, nauna si Kai Sotto doon sa may kabilang ring. Again mga ropa, commendable, napaka-commendable ng mobility ni Kai Sotto talaga ngayon at yung speed na mayroon siya. Siya ang nanguna sa fast break ng kupunan ng Shigaya Alpas at na-anticipate naman yon ng kanyang kakampi kaya nabigyan siya sa fast break. At ang resulta nito mga ropa, kahit may resistance dahil nga sa offensive package ng ating pambato na si Kai Sotto, nagawa niya ng paraan yan at easy 2 points para kay Kai Sotto. Basket is good. At ito mga ropa, third quarter, 51-47 ang score dito. Dito na nagparamdam si Matsuyama sa kanyang napakatinik na 3-pointer. Opening pa lang ng third quarter mga ropa, 3-pointer na open naman ang pinakawalan dito ni Matsuyama. At ilista mo na yan mga ropa, napaka-shooter na tong teammate na to ni Kai. Easy 3 points para kay Matsuyama, no problem para sa kanya. Basket is good ang long range ball. At sa magkakataon na yan mga ropa, 54-47 ang score. At dyan unti-unting lalayo sa score ang kupunan ng Kushigaya Alpas. At dito mga ropa, pick and roll play ang ginawa dito ng Kushigaya Alpas at si Kai Sotto naging receiver ng bola doon sa may road. Yun nga lang mga ropa, may resistance dito ang kupunan ng San Neo Phoenix kaya hindi naging madali kay Kai Sotto ang opensa dyan. Pero still mga ropa, ang sobrang commendable talaga dito ay yung movement, hustle na mayroon talaga si Kai Sotto ngayon. Hindi siya sumuko sa play na yan. At dahil nga he kept the play alive mga ropa dahil sa mga hustle nga niya, ending ba to mga ropa sa tip in ng kanyang kakampi at nagkaroon pa ng second chance points dito ang kupunan ng Kushigaya Alpas. Basket is good. Dito sa possession na to ng San Neo Phoenix mga ropa, pansinin natin na nag-iba na naman yung depensa dito ni Kai Sotto. This time nakazone siya doon sa may ilalim, sa may paint. Kaya ang tendency nito mga ropa, ang outcome nito, naiwan naman yung center ng kalaban dito sa may mid-range, open na open, walang bantay. Dahil nga si Kai Sotto nakazone doon sa may ilalim. At dahil dyan mga ropa, pinagbayad sila dito ng San Neo Phoenix. Pinoko lang mid-range jumper, walang resistance, walang bantay. Easy 2 points para sa kupunan ng San N. At ito pa mga ropa, another one, pick and roll play na naman dito ng kupunan ng Kushigaya Alpas. Pagka talaga pick and roll play ang sineset dito ng Kushigaya Alpas, malaki ang tendency na makascore sila at lalo na kung si Kai Sotto ang nagro-roll dito. At sa pagkakataon na to mga ropa, andaling na open si Kai Sotto dito sa may roll, sa may paint. Buti na lang mga ropa, na-anticipate din niya ng kanyang teammate kaya nga nalabasan nito, easy 2 points para kay Kai. At dito mga ropa, i-comment natin ang teammate ni Kai Sotto na si Suarez. Ang laking tulong din talaga ang ginagawa ni Suarez dito para sa kupunan ng Kushigaya Alpas. Yung mga extra points na to galing sa kanya mga ropa, so much needed to ng Kushigaya Alpas. At ito mga ropa, another one possession na naman ng Kushigaya Alpas dito na penetrate ng kupunan ng Kushigaya ang depensa dito ng San N. Yun nga lang mga ropa, mintes ang tira dito ng Kushigaya pero coming from the weak side mga ropa is Kai Sotto. Na-rebound pa niya yung bola dito mga ropa, offensive rebound. Ang kinalabasan nito, easy 2 points again para kay Kai Sotto sa second chance point. At take note mga ropa, tumataginting na 13 rebounds ang tinala ni Kai Sotto dito sa game na to bago siya ma-eject. At ito pa mga ropa, again position na naman ni Kai Sotto dito. Ang ganda ng positioning niya. Dahil sa positioning na to ni Kai Sotto mga ropa, kitang-kita natin dito na open siya dito sa may mid-range. Pero hindi mid-range jumper ang pinukol dito ni Kai Sotto mga ropa. Enough space yan dahil sa ginawang depensa sa kanya dito dahil nga flexible siya dito sa positioning. Yung 7-3 mga ropa, nag-tear drops dito sa may mid-range, sa may free throw. Ang tendency outcome niyan mga ropa dahil kabisado naman ni Kai Sotto yung ganyan tira at ginagawa niya yan. Easy 2 points agad para sa kanya. At sa pagkakataon na to mga ropa, third quarter bago matapos ang third quarter, 68-57 ang score. 11 puntos ang kalamangan dito ng kupunan ng Kushigaya Alpas. 11 points ang hawak ng kalamangan nila. At dito na nangyari ang dilubyo mga ropa, na istilan sila dito ng kupunan ng San Neo Phoenix at fast break dito ng kupunan ng San N. At dito sa fast break na to mga ropa, binunggo ni Kai Sotto ang import ng kupunan ng San N. Tumba ang import ng San N. Pagkatapos niyan mga ropa, nakipagsagutan pa si Kai Sotto doon sa kalaban at ni-review ng referee yung play mga ropa at ang naging hatol dito, ejected ang ating pambato na si Kai Sotto. Sa tingin nyo mga ropa, reasonable ba ni-eject agad si Kai Sotto dahil doon sa ginawa niya? At the same time doon sa pakikipagsagutan niya doon sa may San Neo Phoenix. Tingin nyo reasonable ba yung pag-eject dito kay Kai Sotto doon sa pagtatapos ng third quarter? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Nung nilabas na si Kai Sotto mga ropa, dito nag-take over mode ang isang Suarez para sa kupunan ng Kushigaya Alpas. Sabi ko nga kanina, i-comment natin ang galing ni Suarez. Yun nga lang mga ropa, nagkaroon na ng momentum dito ang kupunan ng San Neo Phoenix at nakuha na din nila yung rhythm nila paglabas si Kai Sotto doon sa may depensa sa ilalim. Pero si Suarez mga ropa, sabi ko nga i-comment natin to dahil talaga yung tinutulong niya dito ay napakaganda para sa kupunan ng Kushigaya Alpas. Siya ang bumubuhay ngayon sa Kushigaya Alpas dito sa fourth quarter. Pero dahil nga sa pagkawala ni Kai Sotto mga ropa, talaga nagkaroon ng momentum ang kupunan dito ng San Neo Phoenix. Dahil nawalan sila ng tinik doon sa may ilalim, sa may depensa, mas madali na lang napepenetrate dito yung depensa ng kupunan ng Kushigaya Alpas. At sa senaryo na to mga ropa, napatime out na si Coach Ansay dahil nakakahabol na nga sa puntos ang kupunan ng San N. 74-72 ang score at dito sa play na to mga ropa, hindi kinaya ng Kushigaya Alpas sa may ilalim sa depensa dito ang kupunan ng San N. Ang laking diferensya talaga nung nawala na si Kai Sotto dito sa lineup at dahil nga na-eject siya dito. At eventually mga ropa, natapos ang score 89-86, natalo pa dito sa ending ang kupunan ng Kushigaya Alpas na dapat panalo na sila dito sa game na to. Ang laking epekto para sa kupunan ng Kushigaya Alpas nung nawala si Kai Sotto mga ropa nung na-eject. Bigla ang nakahabol ang kupunan ng San Neo Phoenix na ang score kanina 68-57 at nag-ending pa sa 89-86 lamang ang kupunan ng San N. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo? Reasonable ba yung pag-eject kay Kai Sotto doon sa may third quarter? Dahil yun talaga yung naging
naging main factor kung bakit natalo dito ang kupunan ng Hoshigaya Alpas. Si Kai Sotto ay nagtala ng 12 points sa tumataginting na 13 rebounds sa loob lang yan ng 22 minutes of playing time. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa game na to ni Kai Sotto at sa game na to ng kupunan ng Hoshigaya Alpas? Pwede kayong mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.